Good morning! Welcome to our daily devotion, day 16. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Today is Wednesday, September, ano bang date ngayon? 13. Wow! Halos kalahati na naman po ng buwan ng September at nakakatuwa, bare months na, kaya malapit na pong magpasko. Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta po ang inyong tulog kagabi? Sana po ay masarap at mahimbing ang tulog natin. At salamat po sa patuloy ninyong pakikinig at panonood ng ating pong daily devotion. Maraming salamat po. Pero bago po ako magpatuloy, nais ko lamang po maghatid ng pakikiramay sa akin pong classmate na kinuha na po ni Lord, si Benedict Benegay. Nawa ay bigyan ng comfort ng Lord ang kanyang mga pamilyang naiwanan. Salamat sa Diyos. Okay, so kunin po natin yung ating pong devotion for today. Galing po sa Romans 12 verse 2. Sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sinurprise mo na naman kami ng iyong napakagandang mensahe. Panginoon, pangunahan po ninyo ako sa devotion na ito. Nawa ikaw, O Diyos, ang makita, maramdaman, at iparamdam mo, Panginoon, ang presensya sa umagang ito sa aming lahat. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at yung nais mo lamang, Panginoon, ang siya naming matanggap ngayong araw na ito. Alam namin, O Diyos, kung gaano mo kami kamahal, kaya naman nagpapasalamat kami na kami ginising mo ngayong umaga sa ng aming pamilya. Salamat sa iyong pag-iingat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan ako. Nakalimutan ko naman mag-sound check, di ba? Sound check. Lagi na lang si ate magkakalimut mag-sound check. Baka mamaya po kasi wala na naman akong sound. But anyway. Ayan, so may sound tayo. Thank you, Lord. Ang ganda ng araw, promise. Ang ganda-ganda ng panahon, ang taas ang tirik ng araw. Kahapon po, bigla lang umulan. Ngayon po, ang atin pong babasahin ay magmumula sa Romans 12 verse 2. Ito po yung mensahe ng Lord sa atin ngayong umaga. Sabi niya po dito, basahin natin sa isang version naman. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Again, sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Umpisa pa lang, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Tunay naman po, no? Dito sa mundo natin, alam natin na kapag tayo ay nakiayon sa mundo na ginagalawan natin, madalas tayo ay napapahamak at napapalayo sa Panginoon. Kasi po talaga namang sobrang tempting ang mundo. Sabi nga ng iba, YOLO, di ba? You live only one, ano sabi doon?
You only live once. O, di ba? Nakalimutan ko. Sabi nila, you only live once, kaya gawin mo ng lahat. Go ka na, di ba? Yun yung term ng mga kabataan ngayon, ng mga Gen Zs and Millennials eh. YOLO. You only live once, kaya gawin mo ng lahat. Kailan mo pa to gagawin? Kapag wala ka na sa mundo? Kailan ka makikisaya? Kailan mo to titikman? Yung alak, kailan mo gagawing nightlife? Di ba? Ganun yun eh. Kailan mo gagawin yung mga bagay na to na nasa mundo? Hindi mo alam kung kailan ka na lang. Di ba? Dahil you only live once nga eh. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to. Kaya, let's go. Let's do this. Di ba? Gawin na natin ang lahat. Magpakasaya na tayo. Yun yung karamihang naririnig natin ngayon, maging sa mga social media. Hinihikayat tayo na gawin natin ang lahat ng bagay kasi nga you only live once eh. Di ba? Kaya lang, minsan yung you only live once na yan, kapag ginamit natin yan sa mundo, talagang ang magiging kahihinatnan mo ay maaaring pagkalayo sa Diyos o maaaring kapahamakan mo. Kasi ang mundong ito sobrang marami dito ang temptation na minsan hindi na naayon sa kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Dahil nga akala mo, you only live once. Gamitin ko na to dito, gawin ko na to dito. Kasi sa best lang mabubuhay sa mundo eh. Magpakasaya na ako. Ubusin ko na yung lakas ko rito. Gawin ko na tong bagay na to na minsan parang nakakalimutan na natin na ito bang ginagawa natin ito ay makakatulong sa pag-unlad natin talaga o mas ito yung maglulugmok sa atin sa kapahamakan. Yun yung minsan din natin naiisip kasi nga gusto lang natin maging masaya, pero totoo bang masaya? Totoo bang nakukuha mo yung saya, yung kaligayahang gusto mong makuha dahil lang sa sumunod ka sa mundo? Dahil lang sabi ay you only live once? Kasi importante po na nauunawaan natin ito eh. Sabi nga dito, sa halip na umayon tayo sa mundo, ay hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Kasi naka-mindset na tayo na you only live once, kaya gawin na natin ang lahat. So sana mabago natin yung pag-iisip na yun, na hindi po ganun ang buhay dito sa mundo. Kasi kung aayon tayo dyan, maniwala po kayo. Marami na ang napahamak, marami na ang mas lalong lumungkot ang buhay. Lalong nagkaroon ng kakulangan, yung parang may emptiness ng dahil lamang sa pagsunod sa mundo. Marami ang naligaw. Marami ang nagbagong pag-uugali. Marami ang napahamak ng dahil lang sa pagsunod sa mundo. Kaya sinasabi ng Diyos dito na hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi, di ba may mga pagkakataon tayo sa buhay na isipin mo para ka nasa isang bangka o nasa isang barko. Di ba parang kaka-sail mo dun sa sea o sa ocean, dire-diretso, gusto mo pala ay tumabi na dito sa pangpang. Pero bakit gumagalaw pa rin yung bangka mo o yung boat? Kasi hindi pala nakaangkla. Di ba parang hindi siya nakakapit dun sa dapat pagkapitan niya, parang hindi na siya aandar. Gusto mo kasi nakatigil lang sana siya. So ganun din pong buhay natin, no? Kailangan alam mo kung kanino ka nakaangkla, kung kanino ka nakakapit, di ba? Kasi pag hindi ka nakakapit dun sa tama mong pagkakapitan, which is ang Panginoon, talagang maliligaw ka. Talagang iisipin mo na akala mo tama itong you only live once, na dapat gawin ko ng lahat. Total, isang beses lang namang mabubuhay sa mundo, gawin ko ng lahat. Na minsan pati kalokohan nagagawa na dahil nga sabi, you only live once. Danasin na natin to. Try na natin.
Sa minsan pag-try doon tayo nalululong di ba? Mabuti kung pag-try sa kabutihan. Paano kung sa pag-try sa isang bagay na alam mong maglalayo sa'yo sa paggawa ng mabuti? Sinasabi ng Diyos dito sa isang verse, ang ganda don't copy the behavior and customs of this world. Huwag daw kopyahin. Diba sabi din sa isa, do not conform, huwag makiayon. Ito, do not copy, as in huwag mo nang kopyahin. Huwag mo nang gayahin. Hindi como, ito ang mundo. Ito ang in ngayon, isasabay ka na. Kasi pag hindi ako sumabay, para namang outcast, parang mawawala ako sa grupo. Parang hindi ako in. Para namang aayawan na nila akong kaibigan or ayaw na nila akong makasama kasi ang KJ ko. Minsan yun ang naiisip natin, kaya tayo, sige lang, join, go. Kahit sa tingin natin, hindi naman ito yung, kumbaga, ito na yung maglalayo sa, lalo na po kung tayo ay anak na ng Diyos at nakakilala na sa Diyos. Dapat alam natin kung kanino tayo nakaangkla. Dapat kilala natin yung Diyos na kinakapitan natin na hindi ako matitem kahit na yayain pa ako nito, kahit na imbitahan ako nito sa mga ganyang bagay, alam kong hindi yan yung kalooban ng Diyos, hindi ako sasama. Diba kaya nga minsan, may mga kaibigan tayong nawawala na lang sa picture ng buhay natin kasi iba na yung gusto mo sa gusto nila. Nang dahil sa nakilala mo ng Panginoon, nag-iiba na yung takbo ng isip mo na parang hindi na tama kapag dyan pa ako nag-join, kapag yan pa yung sinamahan ko. Diba nag-iiba yung mga sinasamahan mo. Kaya nga may mga kaibigan ka, lumalayo na sa'yo kasi wala, nagbago ka na, iba ng iba na yung mga gusto mong gawin, hindi ka na part ng grupo na hindi tayo minsan nila nauunawaan. Kaya lang ang malungkot sa iba, pagka inayawan tayo ng mga kaibigan, pinipilit pa rin natin join at ma-please sila. Kaya, sige na nga, kahit na hindi kalooban ng Diyos yan, go na lang din ako. Kung umiinom kayo, inom na lang din ako. Kung magpapakasama kayo, sige, join na lang kasi mawawalan ako ng kaibigan. Di ba minsan nangyayari? Kaya kailangan alam natin kung kanino tayo nakaangkla. Para alam natin na kung tama o mali na ba ito. Kasi once tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kilala natin siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Babaguhin ng Diyos ang pananaw ng isip natin. Sabi nga sa Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pag nasa Panginoon ka na, yun na yung mga magiging pag-iisip mo, magbabago talaga eh. Kaya nga, minsan, hindi tayo maunawaan ng mga kaibigan natin eh. Kakilala natin kasi, bakit ganito na ito magsalita? Ba't ganito na ito mag-isip? Parang hindi natin siya maintindihan. Ang baduy, ang corny, ang KJ na naman ito ni Ate Mabs. Parang, ba't ganyan ka na? Kaya di ba may mga friends tayong lumalayo sa atin kapag tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi nga, nag-iba na, nagbukas na yung puso mo, nagbukas na yung isip mo sa mga katuruan ng Diyos. Para hindi tayo lulong doon sa pattern ng mundo. Kasi itong mundo na to, sobrang daming bagay na ituturo at maglalayo sa atin sa Panginoon. Na alam natin na ikakapahamak natin pagdating ng panahon. Sa umpisa, masaya eh. Sa umpisa, parang okay lang. Parang, kaya masaya talaga dito. Dito ako, enjoy ako dito. Pero, later on, hanggang sa tumatagal ka dyan, unti-unti kang napapalayo sa Panginoon. Unti-unti kang nag-iiba ang buhay mo. Nag-iiba ang takbo at direksyon. At lalong napapahiwalay ka sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, kung alam mo rin naman ang salita ng Panginoon, iiwasan mo na. So ano ba yung mga magpaparenew ng mind natin? Para nang sa ganun ay hindi tayo mapahamak. Number 1, di ba? Keep reading. Keep reading His Word. Sabi nga dito, you're more susceptible
to lies when you don't know the truth of God's word, but when you do, lies lose their power. Wala pong kapangyarihan ang kasinungalingan sa buhay mo kapag kaalam natin ang kanyang salita. Kapag alam natin na sa totoo lang ang gabay natin itong Bible. Ito pong Biblia. Sa totoo lang nandito lahat yung mga ituturo ng Diyos sa atin. Kung ano yung magpaparenew ng mind natin. Kaya dito tayo magbasa at magpakalunod sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin alam, nga naman, anong susundin ko? Ligaw ako hindi ko alam akala ko ito ang tama. Meron palang ibang, ito pala yung tama na dapat ko sinusunod. So pag hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, at tayo ay tumanggap lang sa Kanya, at hinayaan na natin na tumakbong muli ang buhay natin ng sa umpisa, sunod sa Diyos, pero pang mga ilang buwan, balik na naman sa dati kasi hindi tayo nagbabad sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa para maliwanagan yung isip natin at patuloy tayo na makasunod sa kanyang kalooban. Hindi ba? Sabi rin dito, keep praying. Dito natin mga masusubukan yung para makita natin yung approval and yung God's will. Kasi pag hindi po tayo nananalangin, hindi tayo kumakausap sa Panginoon, wala rin siyang may feed sa atin para marinig natin ang mga nais niya para sa atin. Di ba? Doon tayo nakakakuha rin ng mga information sa pananalangin. Kasi sabi dito, as honest and raw as possible. Keep talking to God throughout your day. Communication with God keeps you anchored to Him. Excuse me. Nakaangkla tayo sa Diyos kapag tayo nananalangin palagi. Kung ganyan, di ba yung angkla yung parang letter T na gano'n, na pag ikinapit mo yan dyan, kahit paanong dumaang bagyo or pagsubok o kahit ano pang problema yan, o kahit anong temptation pa ng mundo, dahil nakaangkla ka sa Diyos, hindi ka madadala at matatangay nila at di ka makikiayon, promise. At sinabi dito, keep talking to God throughout your day. Sa buong maghapon mo, kausapin mo si Lord. Sabi nga, di ba, pray unceasingly. Walang humpay na pananalangin. Sa bawat oras at sandali ng buhay mo, maghapon, talk to Him. Minsan nga, kahit na nga lang ipagpasalamat yung pagkain na sa harapan natin, nakakalimutan natin gawin, di ba? It's one way of saying thank you, Lord, di ba? Parang, salamat, may kinakain ako, Lord. Pagising sa umaga, hanggang sa pagtulog, nasa trabaho ka man, o nasa eskwela ka man, o nasaan ka man, nasa loob ka lang ng bahay, dyan bilang nanay, don't forget to pray. Keep talking to God, kasi doon tayo tatatag Lalo na kung nasa mundo ka talaga, ang ibig sabihin na nasa trabaho ka, na ang mga kasama mo ay talagang hindi naman lahat Christian. Hindi natin sila masisisi kung iyon ang way of life nila. Kasi nasa mundo pa sila Ngayon, ikaw na nasa Panginoon na, huwag kang makiayon doon. Sila ang dalhin mo sa Panginoon, lalo na kung nasa trabaho ka. Iparamdam mo si Lord sa kanila. Ipakita mo si Lord sa kanila. Yung pamumuhay mo, yung kilos mo, yung galaw mo, yung pagsunod mo sa Panginoon, sa pag-uugali mo. Sabi ko nga, di ba, nung sa isang pag-aaral natin, hindi naman kailangan lagi kang magsasalita about the Lord Yung action mo lang, yung pagkilos mo, yung attitude mo towards other people, yung pakikitungo mo sa kanila, ay nakikita na nila na, wow, ibang-iba na si Mabel or ibang-iba ng taong to. Dati hindi naman siya ganyan. Dati, ano yan palaaway yan Dati ganito yan Ngayon nagbago ka. Action pa lang yun, wala ka pa sinasabi. So magtataka sila, nakikita nila na. Tapos dati niyayaya namin yan mag-inom. Sama agad yan Nagpapakalango pa nga yun. Naatid ko pa yun sa bahay na lasing Pero ngayon, ba't ganyan na yan? Hindi na sumasama. Ayaw na ng alak. Hindi na rin yan sumasama. Bumaba doon sa smoking area para manigarilyo. Dati, lakas manigarilyo yan Ganun tayo, dati nila kakilala. Pero nung nakilala mong Panginoon, nag-iba ka, nagbago ka.
Kaya may mga pagkakataon, lumalayo sila sa'yo kasi iba na to. Pero may mga ibang tao na na-appreciate yung ginagawa mo. Oh, nakaka-bless naman tong taong to. So, yung mga nakaka-appreciate sa'yo at nabibless sila, yan yung mga bagong magiging kaibigan. At yan yung mga tao makakatuwang mo upang lahat ng tao sa opisina ninyo ay isang araw magiging kasama ninyo para sumunod sa kalooban ng Diyos. At magugulat ka baka isang araw nang dahil sa pagbabago mo at hindi ka nakiayon sa kanila, ay nagkaroon ng Bible study sa inyong workplace. Hindi ba doon lahat nagsisimula yan eh? Hindi naman tayo perfect. Dahil nga sabi ko nasa mundo. Pero ang importante, alam mo kung nasaan ka ang posisyon, lalo na ngayon nakilala mo ang Panginoon. Layo ka na, huwag kang makiayon sa mundo, huwag mong kopyahin sila para lang ma-please mo sila. Ganun kasi tayo minsan eh, para lang, para in ako. Para join ako. Sige, sasabayan ko kayo. Huwag ganun. Maaari mo naman silang samahan kung talagang nais ka nilang makasama, nag-invite sila, may party sa bahay nila, pwede ka naman mag-attend. Kaya lang huwag mong gawin yung ginagawa nila. Kung umiinom sila ng alak, huwag kang uminom. Kung naninigarilyo sila, kung sa tingin mo hindi yun makakatulong sa'yo, huwag mong gawin. Kasi hindi mo piniplease o hindi natin piniplease ang tao, kundi ang piniplease natin ay ang Diyos. Siya ang gusto nating mapangiti. Siya ang gusto nating magsabi ng, well done. Diba? Good and faithful servant. Napakasarap pag-aralan ng pag-ibig, maramdaman ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, pangatlo, keep learning. Stay curious, but pay attention to what you're watching and listening to and who you're allowing to speak into your life. So, huwag mong hayaan na basta ka lang nakakilala sa Panginoon. Keep learning. Patuloy kang mag-aaral. Kapag meron kang naging tanong sa isip mo about the Lord, aralin mo. Basahin mo sa Bible, makinig ka sa mga pastors, manood ka sa social media. But again, lagi kong sinasabi, bantayan ninyo or tingnan din ninyo, aralin kung yung mga pinapakinggan ba natin at pinapanood sa social media ay tunay bang salita ng Diyos, tunay bang nanggaling sa Bible. Ito ba ay naaayon sa Biblia? At syempre, bantayan din natin yung mga taong nakakausap natin. Kasi baka mama, imbis na tayo ay mas lalong ilapit sa Panginoon, ay baka ilayo tayo nito dahil sa maling katuruan. Kaya nga po, magpakababad sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpapanalangin, magbasa ng Biblia. Yun po yung sinasabi dito. Doon natin makikita yung will ng Lord. Yung approval niya na itong ginagawa mo, anak, tama yan. Kasi makikita mo, ay Lord, thank you. Nabasa ko dito, sabi sa Romans 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Doon mo makikita, oh nga no Lord, may confirmation. Eh kung di ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano malalamang confirm yung ginagawa mong tama pala yun? Kasi ang Diyos, kagabayan talaga tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. At itong Biblia ang number 1 maggagabay sa atin. Di ba sabi dito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wala kang ibang makukuhaan ng impormasyon if perfect yung will na ginagawa mo or para makaroon ng approval. Walang iba kung hindi dito galing sa Bible. Yan lang. Ito lang ang makakapagsabi sa atin ng perfect will ng Lord. Kung ikaw ba'y nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Kaya ginagabayan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga napaka-importante na baka yung iba naman nagbabasa nga, nag-aaral, pero hindi naman isinasa puso at isinasa isip at hindi isinasa buhay ang mga natututunan. Kung kaya't nagdo-double, anong tawag nila doon? Madalas ko itong narinig sa mga nagpapatotoo eh. Dumaan sila sa panahong meron silang double life. Yung bang paglinggo Kristiyano sila, pag sa loob ng bahay Kristiyano sila,
Pero pag nasa trabaho sila, nag-iibang pagkatao nila. Kasi nagko-conform na sila o umaayon na sila sa mundo pag nasa labas na sila ng bahay o nasa labas ng church. Sana hindi po tayo ganon. Sana tayo po yung tao na saan ka mang lugar naroon, anumang oras at sandali ng buhay mo, ikaw ay anak ng Diyos at nakikitaan ng tunay na pag-uugali ng Panginoon na hindi ka nag-umaayon sa mundo para lamang ma-please ang tao. Ikaw yung tao na sa lahat ng sandali ng buhay mo, moment by moment, ang gusto mong ma-please ay ang Panginoon. Nang gusto mong maghari sa iyo ang Holy Spirit. Nang sa ganun, ito yung makikita ng mga tao sa paligid mo na ito yung gusto kong tanungin tao na to kasi laki ng pagbabago sa buhay niya. Hindi ganyan niya noon Alam mo, ang ganda nung gano'n. Minsan, yung tao, hindi naman nagsalita, no? Pero nagulat ka. Nagbabasa na rin siya ng Bible dahil sa nakita niyang pag-uugali mo, nagbago ka. Nang dahil sa'yo may mga taong nadadaluyan ng pagpapala ng kabutihan at pagsunod sa Diyos na hindi mo namamalayan. Kasi hinayaan mo lang na kumilos ang Panginoon sa'yo, ang Holy Spirit makakilos sa'yo. Kaya tandaan natin yung YOLO, you only live once. Gamitin po natin yan na you only live once. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Kaya gamitin mo na yan sa kabutihan. Kaya gamitin mo na yan sa pagsunod sa Diyos. Instead na gamitin mo yung salitang na iyan na you only live once, kaya gawin mo ng lahat sa buhay mo, pakasaya ka na, magpakalunod ka na. Bakit hindi po natin i-twist? Na you only live once, kaya gawin mo ng maglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, nang sa ganun ay magkaroon ka ng magandang direksyon sa buhay at mabago ang buhay mo nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Di ba ang sarap ng ganun? Kasi you only live once, edi susunod na ako sa Panginoon kasi hindi ko alam kung baka bukas makalawa kunin na ako ng Diyos. Edi susunod na ako ngayon sa Diyos. Yun yung gagawin ko, papakabuti na ako para kunin man ako ng Diyos, alam ko kung saan ako pupunta. At dahil I only live once or you only live once, gusto ko nang kilalanin kung sino yung Diyos na sinasabi nilang nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng saya na hindi mapapantayan ng kahit na ano. Alam mo yung curiosity mo sa maraming bagay, ilagay mo sa curiosity kay Lord. Mag-curious ka. Kasi ba itong taong to nagbago? Ang sama ng ugali niya. Dati ganito yan Kulang na lang pumatay ng tao yan sa kasamaan ng ugali. Grabe yan. Kung makapagsalita yan. Pero ngayon, ano kaya ang ginawa niyan? Bakit kaya nagkaganyan yan? So sana doon tayo na-curious sa mga mabubuting nagagawa ng tao. Kaysa mag-curious tayo at gayahin yung mga taong hindi naman magdadala sa atin sa tamang direksyon ng buhay. Pero siyempre, sabi nga, sana tayo ring mga Kristiyano na tunay na anak ng Diyos na sinasabi mong tumanggap ka na sa Panginoon, ay maging daan tayo. Mag-share tayo sa mga tao sa paligid natin. Maliban sa ating pagkilo, sana gawin na rin nating mag-share. Dahil sabi, you only live once, kailan ka pa mag-share ng salita ng Diyos? Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Pero habang buhay sa eternity, yun yung dapat nating ipapakita sa kanila at ipaparamdam. Alam mo bang ang buhay ay iisa lang dito sa mundo? Pero sa kabilang buhay, habang buhay, walang kamatayan kasi kasama mo si Kristo. Paano nila malalaman yung kundi natin sasabihin? Hindi pwedeng nakatayo lang tayo, mga kapatid. Hindi pwede na tayo mga anak ng Diyos ay mananahimik lang. Yung masaya ka na ikaw ay Kristiyano pero ayaw mo itong i-share sa iba. Paano kung itong mahal mo sa buhay ay may sakit, may karamdaman, may problema? At nandun na pala siya sa stage ng depression na maaaring maging dahilan para siya ay magpakamatay. Pero nananahimik tayo. Alam mo naman kung sino ang Diyos sa buhay mo. Alam mo na ang Diyos ang magliligtas sa atin.
Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante po na maipanalangin natin ang isang tao, lalo na kung ito ay mapatanggap pa natin sa Panginoon, di ba? Madala natin sila sa liwanag. Kung hindi mo pa kayang magsabi na mapatanggap mo siya, akayin mo siya na mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-attend ng Bible study, pagsama sa D-group, pag-attend sa inyong church, invite mo siya kahit na paulit-ulit. Sa mga businesses mo nga, ilang beses ka nang nag-invite eh. Minsan ang hakot day ka pa, may hakot ka pa, isang jeep. Hakot mo para lang makapakinig sila ng tungkol sa negosyo mo. Pero yung paghakot para sa pagdala sa liwanag, para sila ay madala mo sa Panginoon, sana gawin mo din yung pag-invite na yun. Kasi napaka-importante po na tayo ay maging daan. Kasi sino? Sino sa mundong ito ang magsasalita tungkol sa Diyos? Kundi tayong mga anak niya. Huwag mong iisipin na hindi ako karapat-dapat kasi masama rin akong tao kahit ako'y Christian na. Huwag. Wala namang perpekto sa mundo eh. Importante kilala mo si Lord. At yung pagkakakilala mo sa Diyos, ang siyang ibahagi mo sa Kanya. Yung kwento ng buhay mo na dati kang ganito, ngayon eh, eto ka na. I-share mo. Para maging daan. Para itong taong ito'y maakay mo, mapalapit sa Panginoon. Hindi ba napaka-sarap at ganda ng pakiramdam kung ang isang tao ay nag-aagaw buhay or kahit hindi pa man, may sakit pa lang, pinagdarasal mo na, pinapatanggap mo na sa Panginoon, pinilalapit mo na sa Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tapos magugulat ka, kinuha na siya ng Panginoon. Hindi ba't magaan sa puso mo na kahit kinuha siya ng Diyos, oo, malungkot na mawawala siya, pero hanggang napakiramdam ko, Lord, kasi alam ko nang dahil sa akin, napalapit siya sa'yo, at siya ay tumanggap sa'yo, at siya ay makakasama mo sa kabilang buhay, habang buhay. Kasi ang lungkot, di ba? Kung alam mo, yung mahal mo sa buhay ay mapupunta sa impyerno because hell is real. Ayaw natin nun. Yun yung naghihirap ka na nga sa mundo, pag ginawa ka pa, pag namatay ka pa, maghihirap ka ulit. Di ba ayaw natin noon? Gusto natin yung, pag tayo ay kinuha ng Panginoon dito sa mundo, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin na makakasama natin ng Diyos at magiging masaya tayo sa pupuntahan natin. Wala nang kahirapan, wala nang pagtitiis, wala nang sakit. Di ba? Walang nang problema. Puro na lang saya. Yun yung gusto natin sa atin at sana sa mga taong malapit sa atin, mahal natin sa buhay. Kasi ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya tayo binibilangan ng mali natin. Kaya kung iisipin na nang hirap naman lumapit dyan mag-share about the Lord kasi kilala niya ako, hindi pa naman ako ganun ka-perfect. Walang perfect. Only God is perfect. The most important thing is you share. Simple lang, napakaraming paraan ng pag-share about the goodness of God para maraming tao makapakinig. Lagi mong hawak ang cellphone mo. By sharing the Word of God through your cellphone, social media, sa messenger, sa kahit anong platform, you can do that. Share mo kung paano kang binago ng Diyos at kung ano yung pinakamasayang bagay, sabi nga ng isang pastor, si Pastor Peter, sabi niya para makapag-share ka ng good news, ng gospel ng Lord or ng about the Lord, tanungin mo muna yung tao. Huwag mo diretsuhin. Tanungin mo siya, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Siyempre, sasagot siya, di ba? Pagsagot niya, sabihin mo naman, gusto mo bang marinig ko ano naman ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Siyempre, makikinig din siya kasi nakinig ka nga eh. So, dun mo sabihin, alam mo, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay nung nakilala ko ang Diyos. Kasi nagbago ang buhay ko. Dati, ganito. Ngayon, pag sinabi mo yun, mapapaisip siya eh. Oo nga, no? Parang gusto ko din yan. Pwede mo i-share yan sa akin? Kung hindi man niya sabihin, gusto kong i-share, gusto kong marinig yan, okay lang, at least nasabi mo. Kasi yun lang naman talaga yung ating
tungkulin dito sa mundo, yun yung pinapagawa ng Diyos eh. Sabihin mo lang, just share it. Pag malaki mo ako sa maraming bagay at pagkakataon, sabihin mo. Hindi laging pera ang buhay. Hindi ako makapag-share kasi wala akong ganito, wala akong pamasahe para puntahan siya. Wala akong pera para ipakita sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi laging pera. Alam mo bang yung maipanalangin mo lang isang tao ay napakalaking bagay na. Meron ako isang narinig sa isang sikat na tao na lagi niya sinasabi, mas mainam daw kung naipanalangin na ang taong humihingi ng tulong sa iyo ay hindi lamang panalangin ang kaya mong ibigay kung hindi kaya mo siyang bigyan ng pera. Tunay naman. Di ba kapag ang taong humingi ng tulong sa iyo, lalo na kung pinansyal ang pangangailangan niya, mas mainam naman talaga kung naipanalangin mo siya pagkatapos nabigyan mo pa siya ng pera. Pero alam mo ba, na sinabi na sa akin ng Panginoon, walang ibang makapangyarihan at pinakamagandang maibibigay mo sa tao kundi ang panalangin. Ang pera kapag ibinigay mo, oo, matutulungan mo siya ngayon sa pagkakataon na yan. Mauubos yan, maibabayad, wala na. Paano yung kanyang bukas at kinabukasan? At ito, yung laman nito. Maiibsan ba yung sama ng loob, yung galit at hinanakit na nasa puso niya, takot na meron sa kanya? Kapag binigyan mo siya ng pera, makakalma siya, saglit lang yan. Pero pag naibayad niya na yan, kakabahan siya ulit kasi hindi naman buo yung ibinigay mo para ibayad doon. May kulang pa. Pero tandaan mo, kapag panalangin ang ibinigay mo sa taong ito, pinagdasal mo siya ng buong puso at pagmamahal. At mas higit doon, kung siya ay pinatanggap mo sa Panginoon, pinaramdam mo na tanging Diyos lang at wala nang iba ang tutulong sa iyo sa sitwasyon mo ngayon. Kahit ako may limitasyon, yung kaya kong ibigay na pera sa iyo hanggang dyan lang yan. Pero ang Diyos, milyon man ang utang mo sa ospital, milyon man ang problema mong bayarin. May Diyos na kayang bayaran yan. Magtiwala ka lang. Kapag yung mga ganung panalangin ibinigay mo sa taong ito, bibit-bitin niya yan, hindi lang sa araw na yan, hanggang sa kabilang buhay. At yung kapayapaan na maililipat mo sa kanya, ay maisasalin mo at dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mapapalitan ng kapayapaan, pag-ibig, katiwasayan sa isip at sa puso. At yung saya na sa kahit nandun siya sa ganong sitwasyon, may kakaiba siyang naramdaman na parang solve na yung problem ko kahit hindi pa naman. Kasi iba po ang nagagawa ng panalangin. Iba ang nagagawa ng Diyos. Yung pera, maubos yan, mawawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos mananatili sa puso ng taong kausap mo, pinanalangin mo. Basta't ipinanalangin mo siya ng may kababaang loob, na may buong pagmamahal ng Diyos. Pasa mo kung anong meron sa'yo. Kaya huwag mo isipin, wala akong pera para itulong sa taong tumingi ng tulong sa akin. Number 1 ang panalangin. Sabi nga kung wala kang pera para ibigay pero may pag-ibig ka ng Diyos sa puso mo, yun ang ibigay mo. Yun ang i-share mo. Wala pong kapantay yun. Walang halaga. Walang katulad. Napakabuti ng Diyos. Kaya na, please, samahan niyo ako sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi tayo perfect. Trying hard, yes, pero Lord, ikaw manguna. Wala naman talaga tayong kayang gawin kung tayo walay sa Panginoon. Hayaan lamang natin siya na siya ang mangusap. Na siya ang makita at maramdaman. Mag-share tayo ng may kababaang loob. Kahit po ako, I'm not perfect. Nakakagawa pa rin ako ng mga bagay na mali sa mata ng Diyos. Pero ang pinakamaganda doon, agad kang nakakabalik. Agad kang nakakalapit sa Diyos at nagsasabing, Lord, I'm sorry. Kasi yun ang pinaka-importante doon, alam mo at aminin mo na magkamali ka. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Nang sa ganun, hindi na tayo madala nitong mundo na to. Again, you only live once. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Pero gusto mo ba na mabuhay
ng isang beses sa mundo pero habang buhay at walang hanggan sa eternity. Nakapili ng Diyos. Ang sarap nun, no? Na parang nandito ka pa sa mundo na kahit ang daming temptations, alam mo na at the end of this road, at the end of this life, uuwi ako sa Diyos. Makakasama ko siya. Magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Paano ginagawa yun? Paano mangyayari yun sa buhay ko, Ate Mabs? All you need to do is to accept God as your Lord and Savior. Kung sa tingin mo sa mga panahon ito, hindi ka pa ayos sa puso mo sa Panginoon. Sino ba si Lord na sinasabi nito ni Ate Mabs? Nandyan lang ang Diyos. Kumakatok sa puso natin. Baka hindi mo pa pinagbubuksan. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. At mararamdaman mo yung sinasabi kong saya, yung sinasabi kong kapayapaan, na kahit nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi pa man tapos yung problema. Pero bakit ang saya ko? Bakit may kapayapaan ako? Bakit iba talaga yung hindi mo ma-explain na saya? Na kahit bagyuhin ka, nakaangkla ka eh. Alam mo yun, nakakapit ka ganun, kahit na yanigin ka. Hindi ka madadala. At hindi ka aayon sa mundo kasi alam mo na. Luminaw na sa isip mo. Ni-renew na ng Lord ang mind mo. At walang ibang makagagawa niyan kundi ang Panginoon. At syempre kailangan mo ikaw ang tumanggap nito at aminin mo sa Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung sa tingin mo ngayon ay nangungusap ang Diyos sa iyo at gusto mo ring maramdaman yung kapayapaan na sinasabi ko at yung pag-ibig na yon at yung saya na yon, samahan mo ako at sundan mo sa panalangin. Ungkinin mo na panalangin mo ito. Panginoong Jesus, ako po ay umaamin na ako ay makasalanan. Inaamin ko, Panginoon, ang lahat kong mga kasalanang nagawa sa iyo, sa kapwa at sa aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Naniniwala ako, O Diyos, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako, Panginoon, na ako ay makasunod sa iyo. Naniniwala ako, O Diyos, na ako po na ikaw po ay may magagawa sa buhay ko. Tulungan mo po ako makasunod sa iyo. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Kung ikaw ay sumunod sa ating panalangin, sa maikling panalangin na yon, happy birthday. Today is your spiritual birthday. Pakabuti ng Diyos, no? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makabalik sa Kanya at maramdaman siya. Ngayon, iniwanan ka na ng Diyos ng regalo, the gift of the Holy Spirit, the joy, the peace, the love, the kindness, gentleness, and self-control. Hayaan mo makakilos ang Panginoon sa buhay mo. At isurrender mo na ang lahat-lahat sa Kanya. Ituloy mo lang ang pananalangin sa Kanya araw-araw. Huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Diyos ay kailanman di ka iiwan at pababayaan. So manalangin naman po tayo para sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapakinig at nanood ng ating devotion for today. Nawa o Diyos ay naramdaman kanila, nawa o Diyos ay napuspos sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat sa presensya mo, O Diyos. Nawa kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mundo. At kung kami man ay nandoon na, tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan namin ang aming pananampalataya na wala kaming ibang susundan kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami ay makiayon sa mundo. Bagkus, Panginoon, itong mga taong nasa mundo ay maakay namin palapit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin to kaya ng kami lang. Ikaw lang at wala nang ibang makatutulong at makagagawa nito.
Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Nawa itong pag-ibig na ito'y patuloy namin na may padama sa iba. Sa aming pamilya, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala o hindi man kakilala, Panginoon, tulungan mo kami na maging daan po kami upang mga tao sa aming paligid ay makakilala rin sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you for this day, Lord God. Gabayan mo kami sa buong maghapon, Panginoon. Ingatan mo kami, 10 ng aming pamilya. Kayo po magprotekta. We worship you, Lord. We honor you. We give you praise. We thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your favor, for your grace. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Salamat po sa buhay ninyong lahat. Nawa po ay samahan niyo ako everyday para po sa ating daily devotion. At ito po ay magpapatuloy hanggat may hininga si Ate Moms. Samahan niyo po ako sapagkat isa lang naman ang nais natin kundi ang mapangiti ang ating Diyos. Na sana sa pagdilat sa mata natin, si Lord agad ang naiisip natin. Para nang sa ganun, maging maganda at maayos yung buhay natin sa maghapon. Maghapon lang po intindihin natin. Hindi mo na intindihin yung bukas. Maraming salamat po at nawa, kung kayo po ay na-bless, na-touch ng ating pong devotion for today, please like and share this video para marami po ang makapanood at marami po ang matouch din ang kanilang mga buhay tulad ng nangyayari sa inyo. At isa pong napakalaking bagay, kung kayo po ay gusto niyo makibahagi sa aming gift giving this December, ay pwede po kayong makibahagi sa pamagitan ng pag-send ng stars or pag-send ng inyong cash or in kind kasi tradisyon na po. Parang ano na po ng God Loves You movement talaga ang nakakapagpamigay tayo sa maliit na paraan, makapagpangiti at makapagpasaya ng mga bata this coming December to share the love of God. And syempre, may kasama pong sharing yan ng Word of God. At isa pong proyekto na nais ng Diyos na ipagawa sa atin ay yung isang Biblia para sa isang tahanan. Diba? Para po makapagbigay tayo ng Bible para sa mga pamilya. So, para po meron silang nagiging gabay sa buhay nila. I-like and share and follow nyo po ang God Loves You Movement Facebook page para po ma-notify kayo sa mga activities natin. Meron po tayong GLYM Hour Message of Love every Saturday at 7 p.m. Meron po tayong daily devotion every day at 6:30. Meron po tayong YouTube channel. Subscribe po kayo dyan, God Loves You Movement YouTube channel. And of course, meron din po tayong God Loves You Movement group. Pwede kayong mag-join doon and ang future po niyan or ang later on magkakaroon din tayo ng Bible study po dyan na sana po samahan nyo kami sa adhikain na to sa gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Makibahagi po kayo, wala po itong bayad. Ito naman po ay gawain ng Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Pagpalain po kayo at lagi po ninyong tatandaan, mahal na mahal kayo ng Diyos. God loves you. Okay, God bless po everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Bye-bye. God bless.